Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na dahigang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang dakilang kapistahan nila Apostol San Pedro at San Pablo. At magandang mapagnilayan, mga kapatid, ang katanungan, bakit kaya pinili ni Jesus si Pedro at si San Pablo? Dahil ba sila ay perpekto? Dahil ba sila ay walang pagkakamali? Dahil ba sila ay walang pagkakasala? Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang buhay ni San Pedro, masasabi natin na siya rin ay may kahinaan. Siya rin ay may kakulangan. Siya rin ay may pagkakasala. Tandaan natin, mga kapatid, nang tinawag ni Jesus si Pedro, iniwan niya ang lahat para sumunod kay Jesus. Pero sa kabila ng pagsunod niya sa Panginoon, may mga pagkakataon na siya ay nagdalawang isip patungkol sa kapangyarihan ni Jesus. May mga pagkakataon na pinagdududahan niya din ang kakayanan ni Jesus. Kahit nga sa huling buhay ng Panginoon, bago nagpakasakit at mamatay sa krus ang Panginoon, di ba itinatuan niya ng ilang beses si Jesus? 3 beses. May kahinaan, may kakulangan, may pagkakasala. Pero mga kapatid, kung titingnan din natin ang buhay ni San Pablo, hindi rin siya perpekto. Tandaan natin, mga kapatid, bago naging Pablo ang pangalan ni San Pablo, ano ang kanyang pangalan? Saul. At ano ang tungkulin ni Saul? Siya ang taga-usig ng mga Kristiyano. Siya ang nagpapatay sa mga Kristiyano. Pero oras na natagpuan niya ang Panginoon, nung siya ay papunta sa Damasco, nakilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng liwanag. May kakulangan,
may pagkukulang, may pagkakasala, may kahinaan. Pero bakit kaya sila ang pinili ni Jesus? Dahil ang Panginoon nagkakaloob ng pagkakataon. Pakiulit nga po ang salita, pagkakataon. Pwedeng lakasan po ba natin? Pagkakataon. Mga kapatid, sino po ba ang binibigyan natin ng pagkakataon sa buhay natin? Madalas, ang sasabihin natin, Father, ang bibigyan ko lamang ho ng pagkakataon, yung taong karapat-dapat. Pero magandang tanungin mga kapatid, sino po ba sa atin ang karapat-dapat? Kahit ako mga kapatid sa harapan ng Panginoon, alam ko hindi ako karapat-dapat. Pero mga kapatid, sa kabila ng hindi nating karapat-dapat, patuloy tayong pinipili ni Jesus. Bakit? Dahil sa pagkakataon. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, hindi lamang siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, kundi ang pagkakataon na binibigay ni Jesus ay walang hanggang pagkakataon. He is not only a God of second and many chances, but we can always consider God, Jesus, as a God of unlimited chances. Walang karapat-dapat, pero patuloy tayong pinagkakalooban ng pagkakataon. Si Pedro, si Pablo, may pagkukulang, may kahinaan, may pagkakasala, pero paulit-ulit na pinagkakalooban ng pagkakataon ni Jesus. Pangalawang bagay, mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? At anong sagot ng alagad kay Jesus? Kayo daw po si Propeta Elias. Kayo daw po si Propeta Jeremias. Kayo daw po si Juan Bautista. Tandaan natin ang mga pangalang nabanggit na ito. Nung panahon na yon, kinuturing nilang dakilang propeta si Elias at si Jeremias. Nung panahon na yon, si Juan Bautista ay tanyag, sikat. Pero napakaganda ng katanungan ng Panginoon, sino raw ako ayon sa inyo? Sino ako para sa iyo? At anong sagot nila? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kapag tatanungin ko po kayo mga kapatid, kilala niyo po ba ang mahal na pong Jesus Nazareno? Tinatanong ko po kayo, kilala niyo po ba ang mahal na pong Jesus Nazareno? Parang mahina. Kilala niyo po ba ang Jesus Nazareno? Ang tanong ko po sa inyo, paano niyo siya nakilala? Sasabihin ng ilan, Father, araw-araw ako nasa Quiapo. Tuwing Biyernes, naglalakad pa ako ng paluhod sa simbahan ng Quiapo. Araw-araw nagdadasal ako. Araw-araw nagsisimba ako. Kilala ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nag-aral ako ng buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero baka yung pagkakilala natin sa Kanya ay nagiging kaalaman lang. Pero baka hindi natin siya kilala. Dahil ang unang pagkilala kay Jesus ay sa pamamagitan ng malalim na ugnayan sa Kanya. When Peter answered that question of the Lord, he answered him personally. Kaya pag tinanong po kayo, kilala niyo po ba ang mahal na pong Jesus Nazareno? Ang sagot, oo po, oo. Dahil nasa puso ko siya. Dahil nasa kalooban ko siya.
dahil may ugnayan ako sa Kanya. Mahalaga po ang pagkilala. Hindi lamang maging kaalaman, kundi mahalaga ang pagkilala kay Jesus dahil may malalim na ugnayan. Uulitin ko po ha. Mahalaga ang pagkilala sa Panginoon dahil hindi lamang ikaw ay may alam. Mahalaga po na alam po natin ang buhay ng Panginoon. Pero mas mahalaga ang malalim na ugnayan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panghuli mga kapatid, alam po natin ang buhay ni Pedro at ni Pablo sa kabila ng kanilang kahinaan. Alam po natin na ipinagkaloob nila ang lahat-lahat para kay Jesus. At sa pagkakaloob nila ng lahat-lahat para kay Jesus, isa lamang ang masasabi natin. Naniniwala tayo na sobra ang pagmamahal ni Pedro at ni Pablo sa Panginoon. Tama po ba? Sino po sa inyo nagsasabing mahal niya si Jesus? Marahil lahat tayo magsasabing mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? Pumalakpak nga nagsasabing mahal niya ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ang lahat pumalakpak. Pero ang tanong, pinaninindigan po ba natin ang pagmamahal natin kay Jesus? Kung titingnan po natin ang buhay ni Pedro at ni Pablo, hanggang sa huling hininga nila, pinangatawanan, pinanindigan ang pagmamahal kay Jesus. Maraming pagkakataon, inusig sila. Maraming pagkakataon, nakulong sila. Kahit sa huling buhay ni Pedro, nung siya ay pako sa krus, anong sabi niya? Hindi ako karapat dapat mamatay kagaya ng pagkamatay ni Jesus. Kaya paano po siya namatay? Pinako sa krus na nakabaliktad. Hanggang sa dulo ng kanilang buhay, pinanindigan ang pagmamahal. Dahil mga kapatid, ang pagmamahal kanino man ay hindi lamang pananalita, kundi ang pagmamahal, pinaninindigan, pinananagutan. Kung mahal mo ang Diyos, panindigan mo. Kung mahal mo ang asawa mo, panindigan mo. Kung ikaw ay nagmamahal, dapat kang marunong manindigan. Dahil kailanman ang pagmamahal, hindi nakikita sa pananalita, nakikita sa ating pagkilos at gawa. Meron po bang mag-asawa dito? Nung kayo po ay mag-boyfriend at mag-girlfriend pa, di ba madalas kayong mag-I love you? Tama po ba? Uy, tama po ba? Di ba madalas? Anong opo? Talaga ha? Ngayon kayang mag-asawa na kayo, nag-I love you pa ho ba kayo? Ay baka hindi na. Baka minsan nagsasama na lang kasi may anak eh. Wala nang urong sulong to. Sulong na lang ng surong, wala nang urungan. Pero mga kapatid, tandaan niyo, nung kayo po ay nanumpa sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos, nanumpa kayo ng pagmamahalan. At kasama sa pagmamahalan na yon, ay panindigan ang isa't isa. Ganon din sa Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, panindigan natin. Huwag lang nating piliin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Kahit mahirap minsan ang turo ni Jesus, panindigan natin. Bakit? Dahil ganon ang magmahal. May paninindigan. Ganon ang magmahal. May pananagutan. Mga kapatid, sa tulong po ni San Pablo at ni San Pedro,
nawa tayong lahat ay maging handang sumunod sa Panginoon. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, laging may pagkakataon. Sa kabila ng ating mga kahinaan, laging may pagkakataon na ipinagkakalob sa atin si Jesus. At sa pagkakataon na ito, lagi tayong pinapaalalahanan na dapat tayong may pananagutan sa Kanya. Dahil ang pananagutan natin ay tugon natin sa ating pagmamahal kay Jesus. Kung mahal po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, panindigan natin. Kung mahal natin si Jesus, panindigan natin. Kung mahal natin ang Diyos, kagaya ni Pedro at ni San Pablo, panindigan natin. Amen.